Okay, ang tagal mong nawala. Di naman, 7 weeks. Bakit mo na-decide na mag-ibang bansa para mag-ano? Pero ang alam namin, parang sinabi mo health. 10 months ago, nagkaroon talaga ako ng health scare. As in, yung BP ko, diniretso nila ako sa ER ng Medical City kasi nung pinaka-peak niya, nag-200/110 ako. As in, pwede ako magka-stroke. Yung ganung level na talaga. And then, for 5 weeks, sinabi nung doktor na ayusin natin eat right, sleep right, and then gagawin natin lahat ng parang yung executive check-up. So nung ginawa lahat, napasa ko naman lahat, maganda lahat. Ang sinabi lang talaga sa akin, ito stress and cumulative na pagod. Kasi parang 20 years na dire-diretso. Parang feeling mo, makina ka, hindi mo na-realize na may singil pala. On the day na bumuata tayong lahat, lumipad na kami at tinuloy na namin yung bakasyon. Pero di ba trip naman talaga kayo ng trip nila, Josh? Tapos kung saan sa akin pumunta mga... Saan yung pinaka nagusto mo talagang magstay ng matagal? Kaming tatlo talaga favorite namin ng Hawaii. Kasi pwede kang maglakad. May area doon na lakad ka lang ng lakad. Tapos merong isang area doon na parang bagong area nila na merong Disney na parang hotel na resort. So, may timeshare ako doon. So, nilubos na namin yon. Tapos, naka 6 days kami paikot-ikot sa Disney. Ano yung pinaka matatandaan mo talaga na habang lumalaki yung mga anak mo na, ay, hindi ko makakalimutan tong araw na to? I think ito ngayon kasi because may friend kami na nagpahiram ng bahay niya. So, in fairness sa akin, naturuan ko silang gumawa ng chores. Si Kuya Josh, siya yung naglalabas ng... Kasi, di ba, nilalabas mo yung basura, may specific day sa America. Tapos, tumutulong si Kuya doon sa paglo-laundry. Kasi isa lang naman ang kasama namin si Yaya Bingkay. Gumaganon din. Oo, tapos si Bim naturuan ko kung paano maghugas ng pinggan at mag-load ng dishwasher. Tapos ako yung luto ng luto for us. So, ibig sabihin, yung mga hindi mo nagagawa dito sa atin, marami kang nagawa doon. Nagawa ko talaga doon, naging consistent ako doon sa 10,000 steps a day. Kasi yun yung talagang sinabi ng doktor sa akin, kung gusto mong gumanda ang kalusugan mo, itry mo talaga na make yourself move. Sabi nila ano daw, ito sabi lang nila ha, pag Chris Aquino daw, lahat ng gusto mangyari nakukuha, lahat ng isipin nakakaya. Sa punto ba sa buhay mo, lahat yan ang masasabi mo na kaya mo lahat? I used to think that. Akala ko talaga dati ganun. Pero there are certain things pala na pag mas nag-mature ka, marirealize mo na merong mga bagay na dapat ipa-prioritize mo over other things. Tulad Kasi, ng? Hindi, dati akala ko superwoman talaga ako na kaya ko talaga na 18 hours a day magtrabaho. Parang akala ko hinahanap yun ang katawan ko. Tapos dati, parang everyday na ginagawa mo to, china-challenge mo sarili mo na ang papakita mo sa mga tao bago. And then, kasi nga parang 20 years ko halos ginawa, sabi ko, ano pa bang pwede kong ipakita sa kanila? So, aabot ka rin pala dun sa point na yun na gusto mo mag-take a step back at mag-isip na, okay, anong maganda para sa akin, anong maganda para mapanood nila, at anong maganda na ma-share ko sa kanila, not just na kumita ko, pero may na-impart ka. Ayan naman!